Amen. Salamat sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ano po, lalo po sa ating nagpasalamat. So, alam niyo po, ang tao po talaga ay sa kanyang mga pangako ay laging napapako. Pero salamat na lang sa Panginoon sapagkat ang pangako po ng Panginoon ay hindi po napapako. Natutunan po natin kung anong ibig sabihin ng tunay na pag-ibig dahil po sa pag-ibig ni Kristo sa ating pong buhay. Kaya salamat sa Panginoon. Yan po ang lagi nagiging encouragement sa buhay ko din. At so ngayon po mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay tayo po ay itutuloy ko lang po yung napag-aralan po natin nung Friday. Biyaya po ng Panginoon. Nung nag-cottage prayer meeting po tayo na Pastor Marlon. So doon po tayo noon sa 1 Thessalonians chapter 5. So ang napag-aralan po natin last time is verse 16, 17, and 18. So this time around, by the grace of God, ay ang atin pong pag-aaralan ay verse 19 hanggang 22. So, ulitin ko po mga kapatid, unang Tesalonica, mga taga-Tesalonica, talata 5, kabanata 5, mga talata 11 hanggang 22. 1 Thessalonians chapter 5 verses 19 to 22. So ito po ang atin pong pag-aaralan. So kung nakita na po natin mga kapatid, ay akin pong babasahin at inyo pong sundan sa inyo pong mga Biblia. So ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, 1 Thessalonians chapter 5, verse 19 to 22. Sabi po ng salita ng Panginoon, do not quench the spirit, do not despise prophetic utterances, but examine everything carefully, hold fast to that which is good, and abstain from every form of evil. Purihin ang Panginoon, tayo huwag manalangin. Panginoon na dakila at aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabi pong ito, we would want nothing more but to worship and praise your holy name sa aming pong kalagitnaan. And we know, Panginoon, na ang presensya mo ay naandito, O Diyos. Kaya dalangin po namin ang patuloy na pagpapalan niyo po sa buhay ng bawat isa. Kami po'y humihingi ng aming pong submission sa iyo pong salita sa pamamagitan, Panginoon, ng patuloy na pagkilos niyo sa aming pong puso. Ang banal na Espiritu ang siyang lumukob at manguna po sa amin upang hindi lang namin maintindihan, maunawaan ang iyong salita, kung hindi ipakita po ito namin sa amin pong mga gawa. And we pray, Panginoon, ang iyong tagapagsalita, continue to give grace sa kanya, Panginoon, at itago mo sa iyong kabanalan. Ikaw po ang siyang patuloy na mapapurihan sa pangalan ng iyong anak Jesus. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, ulitin ko lang po yung i-recap ko lang po yung naging background po nito. So, muli ito po ay sulat ni Pablo sa mga taga-Thessalonica. So, ang Thessalonians po actually, hindi po yan isang specific na lugar or isang specific na city. Ang Thessalonians po actually ay group of churches. Kasi po ang Thessalonians po ay parang probinsya, parang Quezon. Province of Quezon. So, ganun din po yung Thessalonians. So, Thessalonian churches po actually ang mga naan dito. So, sina Pablo po ay pumunta sa Thessalonians at sila po ay nagbahagi ng mabuting balita. At marami po mga tao ang tumanggap at nakakilala sa Panginoon at nagkaroon po, nagsimula po yung mga churches. Pero dahil sa persecution po ng mga tao kay Pablo, talagang sinusundan po si Pablo ng mga oppressors, wala po silang naging choice kundi umalis sa bayan. Pero yung pong mga taong tumanggap sa salita ng Panginoon ay nanatili. At dahil po sa pangamba ni Pablo, gusto po nilang kamustahin. Gusto po nilang kamustahin kung ano na bang lagay ng mga Kristiyanong ito na naiwan sa Thessalonica. At sa biyaya po ng Panginoon, pinapunta po niya dun si Timothy. At pagbalik po ni Timothy ay nagbigay siya ng mabuting balita kay Pablo. Hindi lang sila nagpapatuloy, yung mga churches sa Thessalonians, sila po ay lumalago. Kaya po galak na galak si Pablo sa kanyang balitang narinig, at ito pong unang Thessalonica ay kanyang sulat sa kanyang mga anak sa pananampalataya upang i-encourage sila na magpatuloy at hindi lamang po magpatuloy. Ang sabi po ni Apostol Pablo na salita ng Panginoon, but you excel all the more, magpatuloy na lumago.
sa kanilang pananampalataya. At bilang bandang huli po ng epistle na ito o sulat na ito ni Pablo, ay binigyan niya ng mga habilin ang kanyang mga mahal na anak sa pananampalataya kung papaano sila magtatagumpay at patuloy na lalago sa kanila pong pananampalataya. Kaya po last time, tinanong ko yung mga ilan po sa atin kung naaalala pa ba nila yung mga words of wisdom na sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang o mga parent figures. Kasi ito po ay pahabilin o tagubilin ni Pablo sa kanyang mga mahal na anak sa pananampalataya. At sa biyaya po ng Panginoon, ito po ay nag-e-extend sa atin. Yung mga prinsipyong kailangan po ng mga Thessalonians, ang mga prinsipyong kailangan din po natin sa panahon natin ngayon para tayo ay lumago. So napag-aralan po natin last time, rejoice evermore o ikaw magalak sa bawat sandali ng iyong buhay sapagkat nalalaman mo na ang Diyos at ikaw ay magkasundo sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. At sabi po, manalangin kang walang patid. Kailangan po yan sa paglago natin bilang Kristiyano kasi po ito po yung communication natin sa Panginoon. At para sa isang relasyon na lumago at uminit pa ang kanilang samahan o kanilang relasyon, kailangan po na doon yung effective communication. So prayer is the way for us to talk to God and the Word of God is the way of God to talk to us primarily. Ano po? So mamaya, ito po ay atin din pong mapag-aaralan pa. So lastly, in everything, give thanks for this is the will of God. So magpasalamat daw tayo sa kahit na anong sitwasyon na nadoon tayo, the Lord is always doing something for our benefit. Ano po? So sabi nga po sa Romans, all things work together for good for those who love God and those who are called according to His purpose. So ngayon po, pag-aaralan mo po natin yung verse 19 hanggang 22. So, muli 3 punto sa pag-aaralan natin. Verse 19 is we have to be filled with the Holy Spirit or kaya po sinabi, do not quench the Spirit. Secondly is we have to sanctify the Word sa atin pong puso. O itangi natin, sa Tagalog, itangi natin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, despise not prophetic utterances. And lastly, we are to discern all spirits. Discern all things. Okay? So, kaya po sabi po dito sa verse 21 at 22, examine everything. Hold on to which is good and abstain from all evil. So, okay. So, as we go on, so our first point, mga kapatid, kailangan po nating malaman ito upang lumago po tayo sa ating pananampalataya sa atin pong Panginoon. At ito po ay kailangan ng bawat isa sa atin. Ano po? So natutuwa po ako sa testimony ni Sister Mayet na sabi niya parang pinepersonal siya ng pastor. Pero alam niyo po, ang salita po ng Panginoon kasi ay buhay. Kagaya po na napag-aralan natin nung minsang nag-preach po si Pastor Marlon. The Word of God searches us, instructs us, and comforts us. Ano po? Kaya para talagang tailor-made yung bawat sermon kasi ito po'y salita ng Panginoon. Kaya parang ito ay sumasalamin sa buhay talaga natin. At ito pong mga salitang ito, we pray, sa biyaya po ng Panginoon, ang pag-aaralan po natin, ay makatulong din po sa atin sa paglago natin sa pananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya let's go to our first point sa pang-apat na katotohanan na ating pong pag-aaralan. So, ang una, sabi po is, do not quench the Spirit. Okay? So, we have to be filled with the Holy Spirit. So, bigyan po muna natin ng konting background. Alam niyo mga kapatid, nung tayo ay nakakilala po sa Panginoon, when we received Jesus Christ as our Savior, at bilang atin pong Panginoon at tagapagligtas, ayon po sa Romans chapter 8 verse 15, tayo po ay tumanggap din ng banal na Espiritu. Okay, sabi po sa 8:15, you receive the Spirit not for slavery, but the Spirit for your adoption, bilang katibayan ng pagkukup ng Panginoon sa inyo. Yamang dati kayo'y kaaway ng Diyos, yamang dati kayo'y hindi kilala ng Diyos, yamang dati kayo ay wala sa commonwealth ng Panginoon, kayo'y mga walang Diyos,
Pero dahil sa pagliligtas ng Panginoon, kayo inilipat mula sa lugar na ito patungo sa pamilya at bayan ng Diyos. At ang katibayan po natin, according din sa Philippians chapter 4 or Ephesians 4:13, we receive the Holy Spirit bilang branding o bilang marka ng ating pagkakakilanlan sa Panginoon. So no one can accuse us na tayo ay illegitimate kung meron tayong branding ng banal na spirito. So ang banal na espiritu po ay ibinigay kaloob ng Panginoon sa lahat po ng mga Kristiyano. But let me make this clear. Being indwelled by the Holy Spirit is different from being filled by the Holy Spirit. Ulitin ko po, ang pananahan ng banal na espiritu sa atin ay kaiba sa pangunguna ng banal na espiritu sa atin. At ito po ang nais na ipunto ng talatang ito sa atin po ngayong gabing ito. Alam niyo po, pangako po talaga ng Panginoong Hesus ang banal na espiritu sa lahat ng Kristiyano. Sa John chapter 14, sabi po ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kailangan akong umalis sapagkat sa pag-alis ko ay may bababang aliw sa inyo. At ito ay inyong makakatulong upang alalahanin ninyo ang aking mga itinuro, upang maunawaan ninyo lahat ng aking mga sinabi, at upang ito ang magbigay sa inyo ng kakayanan na ipamuhay ang aking salita. Actually, according sa Luke chapter, somewhere in Luke, ang sabi po dito, the Holy Spirit will come, convicting the world of sin. So ito po yung mga work ng Holy Spirit sa buhay po ng isang Kristiyano. And pagdating po ng Acts chapter 2, ito na po yung fulfillment ng pangako ng Panginoon. Okay? So Acts chapter 2, bumaba ang banal na espiritu upang permanenteng manahan sa mga Kristiyano, at hindi lamang para manahan, kung hindi para manguna at magbigay ng kapangyarihan. The power to know God deeper, an intimate relationship, at upang magkaroon ng kakayanan na ipahayag ang mabuting balita, at pag naipahayag ang mabuting balita, people would understand and believe in the gospel, and the gospel would then penetrate in Samaria, to the Jews, Samaria, in Judea, and all parts of the world. And actually, nagkaroon pa po ng enabling power na ibinigay ng Holy Spirit doon sa mga taong unang tumanggap ng banal na espiritu. Okay, they began to speak in tongues. This is known tongues. Ano po? Kasi po ang point po ng speaking in tongues is to preach the gospel to every nation. Kasi ang turo po, ang sabi po ng Panginoon, go into all the world and preach the gospel. Ay noon po, wala pa po silang masyadong school for language. And the spiritual power and enablement of the Holy Spirit, they began to talk in Arabic, in Greek, in every known tongue. They are able to preach. Kaya yung mga Hudyo na nadoon sa lugar na yon, nagugulat sila. Kasi naiintindihan nila yung sinasabi ng mga tao. And they began to proclaim the mighty works of God. Di ba yan po ang pagkilos ng banal na espiritu sa buhay ng tao? Okay? So not just convicting men of sin, hindi lang ito nagtuturo patungkol sa pamumuhay, nagtuturo o nagbibigay ng kaliwanagan sa salita ng Panginoon, nag-e-enable din po ito sa atin pong buhay Kristiyano upang mas maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, huwag niyong tighawin ang Espiritu. Sapagkat ang Espiritu po'y inihalin tulad sa apoy. Marami pong metaphors sa Bible na ang banal na espiritu ay parang apoy. Sa katunayan, Acts chapter 2, bumaba po ang banal na espiritu at kita ng tao na parang dila ng apoy. Okay?
So anong ibig sabihin nito sa buhay natin bilang mga Kristiyano? Bilang mga Kristiyano, ang banal na Espiritu po ay kumikilos sa buhay po natin. Nag-i-illumine ng salita ng Panginoon. Kasi this is the way, kailangan po natin maintindihan kasi po, sa Acts po, hindi pa po kumpleto ang Biblia. Although nadyan na po yung Old Testament, but the New Testament, it's not already, hindi pa po ito nalilimbag. Hindi pa po ito, karamihan dito, hindi pa po nagagawa. Pagdating po sa Acts. Kaya po, people are still hearing prophecies and visions from other people na biniyayaan ng Panginoon, and they would understand the Word of God. Pero sa ngayon po mga kapatid, the Lord is talking to us through His Word. At naiintindihan natin ang salita ng Panginoon dahil sa tulong at biyaya ng banal na Espiritu. Ano po? So, natututo tayo sa banal na Espiritu, tayo ay natututong mamuhay dahil sa banal na Espiritu, at binibigyan tayo nito ng kapangyarihan upang maging kagamit-gamit sa Panginoon. So, again, what does it mean sa pag sinabi ni Pablo na do not quench the Spirit? Kasi alam niyo po sa pamumuhay natin, nandito po tayo sa mundo na nakadisenyo para sakalin ang mga Kristiyano, so to speak. Alam niyo po, sa buhay na, sa kabisihan ng mga tao, minsan, i-relate ko po ito sa buhay ko. Alam niyo po, maraming pagkakataon sa buhay ko na gusto kong magbasa ng Bible and to pray for long periods of time. Pero minis, ay, kailangan ko pang gawin to, madami pa akong kailangan gawin, meron pang pinapaasikaso sa akin, ay, kailangan kong matapos to, kailangan ko ito. Mamaya na siguro ako magpe-pray, o mamaya na siguro ako magbabasa ng salita ng Panginoon. Or, worst, ay, may time pa naman ako, manunod muna ako sa YouTube, ay, maglalaro muna ako, mag-enjoy, magre-relax muna ako, kasi nakakapagod yung araw ko, saka ako Alam niyo po, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at pananalangin ay naiitsapwera na. Dadating ang punto na antok ka na, kailangan mo nang matulog, nakalimutan mo na. And that is one way kung paano natin tinitighaw, pinapatay ang init ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Alam niyo po, ang sabi po ni John MacArthur, ang paraan daw po ng isang Kristiyano upang patayin niya ang ningas ng banal na Espiritu sa kanyang buhay ay ang piliin at nasain niyang magkasala. Pero, alam niyo po, habang akin po iniisip ito, hindi lamang po dahil sa kasalanan. Inherent na sin, pinapatay natin at tinitigawan natin ang init ng banal na Espiritu. Sa bawat pagkakataon na dapat tayong lumapit sa Panginoon, dapat gumawa tayo para sa Panginoon, pero mas pinipili natin maging busy sa kaabalahan ng ating buhay, we stifle o atin pong pinapatay ang init ng banal na Espiritu sa ating buhay. Sa bawat pagkakataon that we should be on our knees and praying, meron pang kailangan gawin. Kailangan ko pang magbayad. Kailangan ko pa munang magpayaman. Kailangan ko pa muna, madami pang kailangan ng pamilya ko. Hindi, parang wala na akong time magbasa ng Bible. Parang wala akong time mag-pray. Parang wala akong time umattend sa church. Alam naman ng Panginoon ang puso ko. Ako na may ligtas na. Ako naman ay hindi na mawawala kaligtasan ko. But we are choking the whole that alam mo po yung control ng banal na Espiritu ay nawawala sa ating buhay. Ang sabi po ng isang verse, do not be deceived. The Lord is not mocked. Ang Panginoon po ay parang isang ama. Sa oras na tumatalikod at lumalayo po tayo sa Panginoon because of our sinfulness, because of other priorities sa buhay po natin. Nasabi ko nga po sa kagabi sa layman, ang Panginoon po, kasi one way or another babalik tayo sa Panginoon kung tayo totoong nakakilala sa Panginoon. Is either babalik tayo sa Panginoon dahil magpapakumbaba tayo at alam natin tayo nagkasala, o babalik tayo sa Panginoon na tayo ay gumagapang. Kasi hindi ko tayo papabayaan ng Panginoon na manatili. Ano po? Nadyan po ang pagpapalo ng Panginoon para to remind us
anak, hindi mo pwedeng magpatuloy sa ganyang pamumuhay. Kasi po mga kapatid, halimbawa, sige hindi tayo nakikinig sa leading ng Holy Spirit. Ayaw nating magbasa ng Bible. Ayaw nating umattend. Ayaw nating i-exercise yung mga spiritual disciplines natin like praying, fasting, devotion. Sige, talikod tayo sa Panginoon. Sige, tayo sa bisyo. Sige, pasok tayo sa paghagupit po ng Panginoon. Parang isang bata, pagpapaluin ng magulang ang isang bata at siya'y nasa malayo, ang tatama sa kanya, yung dulo ng pamalo. Mas masakit po yun kasi pero pagpalo ng ama at ang anak ay patakbo at nakalapit na, hindi na palo, payakap na. And this is a simple picture of how it is to God. Alam niyo mga kapatid, wala hong kasalanan na pinapalagpas ng Panginoon. Kaya rather than magmatigas po tayo, manumbalik po tayo sa Panginoon. And the Lord is always waiting for us. Now going back to this, do not quench the Holy Spirit or do not quench the Spirit. In other words, we should continue in the Spirit. Kailangan po tayo magpakontrol sa banal na Espiritu. Paano tayo magpapakontrol sa banal na Espiritu? In other words po, kailangan nating sumunod sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu po ay Diyos. So in other words, kailangan nating sumunod sa Diyos. Paano tayo susunod sa Diyos kung hindi natin alam kung ano ang kanyang sinasabi sa atin? Kaya po, pagdating po sa Galatians 5:16, ano pong sabi? Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. You shall not fulfill the desires of your flesh. So what does it mean to walk in the Spirit? To walk in the Spirit is to abide in the Spirit or sumunod sa naisin ng Panginoon sa buhay mo. At malalaman mo kung anong nais ng Panginoon sa buhay mo pag nagbabasa tayo ng Bible. Kaya po napaka-importante po ng banal ng Biblia sa buhay ng isang Kristiyano. Kasi ito ang nagbibigay sa kanya ng karunungan kung papaano sumunod sa Panginoon. And the enablement comes from the Holy Spirit. Even though we are tempted, mga kapatid, the Lord will provide a way for us to escape it. Because of the Holy Spirit. Because of the work of God sa atin pong buhay. And do not neglect your spiritual discipline, mga kapatid. Continue to pray. Continue to read the Word of God. Meditate on it. Continue to fast. And if you are doing it, the Lord will give us strength and enablement to withstand the temptations dito sa mundong ito. At kung nawi-withstand natin ang temptation dahil sa biyaya ng Panginoon, we sin less. And if we are sinning less, mga kapatid, patuloy po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa atin pong buhay. Kaya mga kapatid, all Christians should be filled with the Holy Spirit. And by the grace of God, let us prioritize our walk in knowing God and walking by the Spirit in order to live a triumphant Christian life. Yan po ang gusto ni Pablo sa mga taga-Thessalonians at yan po ang gusto ng Panginoon para sa atin. As we go to our second point, ang sabi po dito, sanctify the Word. Ito po ay related sa isa't isa. Actually, itong tatlo pong ito is related sa isa't isa. Ang sabi po dito, despise not prophetic utterances. Okay, so pasubali muna bago tayo magpatuloy. Hindi po sinasabi ng salita ng Panginoon na, dapat pala tinatanggap natin yung mga propesiya. Ibig sabihin pala, Pastor, mali pala tayo na hindi tayo naniniwala na may mga propeta pa ngayon. Kasi sabi sa Bible, huwag niyong kagalitan. Ano po sa Tagalog? May mga Tagalog po dyan? Ano pong word na ginamit? Sa despise not
prophetic utterances. Ano sabi? Sige po, kung sino po may Tagalog. Huwag niyong hamakin. Okay? Huwag niyong hamakin or do not despise the prophecies or prophetic utterances. Ano mga kapatid? Hindi po na ito sinasabi na mayroon pa ngayong mga nagpo-propesiya. Ano po? Hindi po ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon na kailangan mo pang manghula sa panahon ngayon. Kasi tanda ko po nung meron pong pastor before na nag-preach nitong kahabaang ito ng 1 Thessalonians chapter 5. Nilakdawan niya po ito. Kasi sabi niya, obsolete na daw, wala na daw prophetic utterances sa panahon ngayon. Alam niyo po, ang prophetic utterances, pag sinabi po yan ni Pablo, hindi po ibig sabihin agad niyan ay yung mga nanghuhula nung panahon nila. Alam niyo kung ano yan? Hula po ni Joel, hula po ni Prophet Isaiah, hula po ni Prophet Jeremiah, hula po ni Prophet Daniel and even ni Moses. Kaya pag sinabi sa, this is the prophecy of Isaiah. At ngayon, naganap na ito sa Panginoong Hesukristo. That is the prophetic utterances. In other words, prophetic utterances is the Word of God. Kaya po in Acts chapter 2, sabi ng mga tao, sino ba itong mga ito nagsasalita ng iba't ibang lengguwahe? Sila yata yung mga lasing na. Sabi ni Pedro, hindi sila mga lasing, mga kapatid. Ang nangyayari sa kanila ay kaganapan ng hula ni Propeta Joel na ang inyong mga anak ay magsasalita ng mga propesiya at mananaginip ng mga panaginip at sila'y mangangaral patungkol sa Panginoon. Yan po yung, at sabi po ni Pedro, at ngayon naganap na ang hula ni Joel. Ayan po ang tinutukoy ng salita ng Panginoon. Huwag po nating hamakin ang kanyang salita or despise not the prophetic utterances. In order for us to walk in the Spirit, we have to sanctify, set apart, itangi natin ang salita ng Panginoon sa atin pong buhay. Okay, let's go back to our example. Sabi nila, alam ko naman ang kaligtasan ko. Mahal ko naman ang Panginoon. Kaya nga lang sa ngayon, hindi pa ako ready mag-commit kasi meron pa akong mas mahalagang dapat gawin. Kailangan ko pa mag-provide sa family ko. Kailangan ko pa maabot muna ang pangarap ko. Then, saka ako babalik sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po itong word na do not despise? Ang sabi po ng Panginoon, where your heart is, or where your treasure is, there your heart may be also. Diba? We cannot serve two masters at the same time. Kahit sabihin mo na, ay, mahal ko naman ang Panginoon, pero mas kailangan ko pa itong gawin. Iniaangat po natin ang level ng pagmamahal natin sa mga bagay na mas pinagtutuunan natin ng pansin. Where your heart is, there your treasure is. Do we see, mga kapatid? Kahit sabihin natin na mahal natin ang Panginoon, pero in comparison to this, mas ayaw natin sa Panginoon. We despise God because we love this more. Relatively, mas mahal mo ito and you hate this. Yan po ang sinasabi niya po ang lengguwahe ng salita ng Panginoon. Kaya nga, when the word says, do not despise the prophetic utterances, itangi natin ang salita ng Panginoon. Kung ang mga pamilya natin ay naandito, kung ang trabaho natin ay naandito, mahal natin, kung ang mga kaibigan natin naandito, ang salita ng Panginoon at ang Panginoon dapat naandito. Amen. Priority natin po ang salita ng Panginoon. Kasi priority natin ang Panginoon mismo. Kasi mahal natin ang Panginoon. Kaya po, dapat ang Panginoon ang number 1 sa puso natin. Hindi po sinasabi na, okay lang, basta mahal mo ako, kahit meron kang iba, hindi ko pwedeng ganun. Parang, ito hong pamangkin ko si Mikey. Hi, Mikey. Yan po ay madaming laruan. At lahat ng laruan niya, gusto niya, nilalaro niya. Pero isang laruan lamang po ang hindi niya pwedeng iwanan. Yung kanyang Mickey Mouse na laruan. Maiwan na lahat ng bagay. Wag lang yon.
Kasi when it comes kung dalawa na lang pong option, yun at yun ang pipiliin niya. It doesn't matter kung mahal niya yung iba. Pero meron siyang pinakamahal. And she is prepared na bitawan lahat ng yun. Kasi nandun na yung kanyang isang paborito. Alam niyo, sa Panginoon, ganun din dapat po tayo eh. We are ready to let go at a moment's notice lahat ng bagay na ito. Because we love God. He is the first in our hearts. Amen? Amen. Kaya nga po, huwag po nating talikuran o huwag po nating hamakin. We should not despise the Word of God. Alam niyo po, sometimes we mistake the graciousness and goodness of God as being so lenient para po sa atin. Minsan naisip natin, ay, nakikita naman ng Panginoon ang puso ko. So, alam naman niya na gusto ko talaga din ngayon. Kaso, hindi lang convenient kasi may kailangan akong ganitong gawin or kailangan kong ganito. But kagaya po ng isang bata, kagaya po nung ni Mike, may we set the Word of God apart sa buhay natin. May we prioritize His Word and be careful to do what is written in them. Sabi po ng Panginoon, Joshua 1:8. Let the book of the law, let it not depart from your mouth. This book of the law shall not depart from your mouth, but meditate on it day and night. And be careful to do what is written, and you will have a prosperous life. Sino pong may sabi nun kay Joshua? Mga kapatid. Sige nga po, pop quiz. Sino pong may sabi nun kay Joshua? Ito po ay patay na si Moses. So, hindi pwede si Moses ang may sabi nito kay Joshua. Hindi rin po ito galing sa kumpare niyang si Caleb, na pareho silang magiting na mananampalataya ng Panginoon. Panginoong Jesus po mismo ang kausap ni Joshua. Ang salita ko ay huwag mahiwalay sa iyong bibig. Bagkus ito ang mamutawi sa iyong isipan araw at gabi at sikapin mong gawin ang nakasulat dito at meron kang katagumpayan sa iyong buhay. Gusto ba natin ng tagumpay na buhay, mga kapatid? Then sanctify the Word of God in your heart. Amen? Lastly, ang sabi po dito, discern all spirits. Atin pong examinin ang bawat espiritu o ang lahat ng bagay. Ito po ay panawagan ni Pablo sa mga taga-Tesalonica na suriin nyo ang bawat bagay na dumating sa inyo kahit na ang mga taong may dala ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, ang example dito yung mga Bereans. Si Pablo po ay naghayag ng salita ng Panginoon. At hindi lang sinabi nila, Amen, praise the Lord, it is the truth. Hindi po. Hawak nila ang kanilang Old Testament Bible habang nagpipreach po si Pablo from the Old Testament, the gospel from the Old Testament, saying na ang fulfillment nun is si Jesus Christ. Sabi nila, tama ka nga. We have to examine everything. Even my words this evening. Mga kapatid, ang salita ko po ay hindi infallible and inerrant. Ang tanging infallible at inerrant pong salita ay salita ng Panginoon. Kaya ibangga niyo po ang salita ko sa sinasabi ng salita ng Panginoon. And kung mapatunayan po natin na tama at sang-ayon sa salita ng Panginoon, two things ang pwede natin gawin after our examination. Ang sabi po dito, hold on to everything which is good and abstain from all evil. This is not just pertaining to our faith, mga kapatid. Lilinawin ko po, it pertains to faith and practice. Lahat po ng aspeto ng buhay natin is subject for our discernment through the help of the Word of God and by the working of the Holy Spirit. Again, connected po yan lahat. Okay, mga kapatid? Okay, ang sabi po dito,
Ang sabi po ni Pablo, test every spirit. Kasi po sa Thessalonians, marami pong, and even all parts of, even the later part ng 1st century AD, madami na po agad na nagsusulputan ng mga maling katuruan. Okay? Yung mga heresiya na tinatawag. Alam nyo po, yung pong mga false religions and false claims sa mundong ito, wala na hong bago dyan. Lahat po yan ay nagtayuan na in the 1st, 2nd, and 3rd century after ng kamatayan ng ating pong Panginoong Jesus. Nothing is new under the sun, sabi nga po ni Haring Solomon. Everything is vanity. Sabi po ng salita ng Panginoon. Kaya alam po ni Pablo na baka mayroong mga savage wolves na pumunta sa kanilang kalagitnaan at ligawin sila ng landas. Kaya ang payo ko sa inyo, aking mga minamahal na mga anak sa pananampalataya, tingnan nyo ang kanilang mga sinasabi. Suriin nyo ang inyong mga Biblia at kung masumpungan ninyong maganda at kaaya-aya ito, Philippians 4:8, sabi po, hold fast. Alam nyo po ang ibig sabihin po ng hold fast? Panghawakan mo upang hindi makawala. Panghawakan mo upang hindi makawala. Hold fast to everything which is good. Huwag nating bitawan. Kung nakarating sa atin ang mabuting balita ng Panginoon at nalaman natin na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo lamang ay maliligtas, huwag sanang dumating ang punto sa buhay natin, mga kapatid, na bitawan natin ito at pumunta tayo sa ibang katuruan at ibang pamumuhay. Ito na ang katotohanan. Panghawakan natin. At kung naintindihan natin sa salita ng Panginoon na dapat nating mahalin ang Diyos ng ating buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, ito ang gawin natin sa buhay natin. At mahalin natin ang kapwa gaya ng ating sarili, ito ang gawin natin. Kasi ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. And every spirit or everything that is not according to the Word of God and that is not beneficial, sabi po dito, we are to avoid or to keep away from it. Kahit na po ang mundong ito ay, ang ideolohiya ng mundong ito ay pilit na isinisiksik sa ating utak, maging kagaya po tayo ni Jose na mahilig managinip. Na Joseph the Dreamer. Nung siya po ay inakit ng asawa ni Potiphar, siya po ay patikar palayo. And that's how it should be, mga kapatid. That is how we abstain from all kinds of evil. Tayo po lahat. We are susceptible to sin. We are bombarded and we are tempted in every way. But let me remind you, we are not crushed, we are not condemned because we have God and we have the Holy Spirit. So dwell in the Holy Spirit. Manaman tayo sa banal na Espiritu. Kilalanin natin ang Diyos. Lumakad tayo ayon sa karunungan ng salita ng Panginoon. And we will have a triumphant life. Pagdating po natin sa dulo ng ating buhay, biyaya ng Panginoon, magkakaroon din po tayo ng moment na kagaya ni Pablo. I have fought a good fight. I have finished my race. I have kept the faith. Gusto ba natin ito sa buhay natin, mga kapatid? Then we should not quench the Spirit. We should sanctify the Word of God in our hearts. We should test everything. Yakapin natin ang maganda at itapon ang masama. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming dakilang Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang biyaya sa aming pong buhay. Tunay, Panginoon, na nasa iyo ang lahat ng kasagutan at kapunuan ng aming pong buhay. Tulungan niyo po kami sa biyaya po ninyo, O Diyos, sa tulong ng banal na Espiritu na mamuhay ng may katagumpayan sa aming pong buhay. Patuloy po kami lumakad ayon sa
tawag ng banal na Espiritu at hindi sa tawag ng aming pong laman. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging katulong ng bawat isa na ipaalala din sa amin ang aming pong dapat gawin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na bilang church ay we look out for each other for the benefit ng bawat isa, Panginoon. At ito po ay hinihiling namin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Salamat po.